Ayan, at dahil bigla ang day off ko nga mga langga, naisipan kong ihatid si Kuya Sora hanggang sa isko. So habang dumadaan kami dito sa mga daan, ayan, nakakita na naman ako ng mga dilaw na bulaklak. Diba? Sobrang dilaw na dilaw mga langga. So ayan, pansinin nyo, hindi po talaga siya rose mga langga. Kahit hawakan mo talagang hindi ka matitinik. Titigan nyo, sobrang ganda. Ang ganda nitong ilagay sa mga kasalan. Ganto mga April nga naman mga langga. At tapos ang mga sakura, ito naman ang magpapalit. Ang dami mga bulaklak na mapapalit. At sabi ko nga kay Sura, ayan Sura, dahil tamang-tama dilaw yung bushi mo or yung sombrero mo, magtapat ka dyan at pipicturean kita. Grabe, ang ganda lang, halos ng mga bahay dito ay ganyan. Mayroon silang ganyang bulaklak. Kasi kahit ikaw ba naman ay maengganyo din magtanim ng ganyan kasi sobrang ganda nga naman. Hindi lang tong bahay na to mga langga kasi halos talaga sila mayroon. Tingnan mo naman, oh ito pa, oh mayroon din dyan. Grabe. At pansinin nyo pa dun sa unahan kasi makikita nyo pa yung isang kulay pink na mga bulaklak mga langga. Mayroon nung dilaw at saka yung palang violet at red po. Mayroon din nun. Kala nyo ba mga langga? O ayan o, diba? Mayroon pa. Sobrang ganda pa ng bahay. Nako, ang ganda-ganda talaga mga langga. Ang sarap talaga nitong iuwi sa Pilipinas. Kaya lang sabi nila, bawal daw po mag-uwi sa Pilipinas ng mga bulaklak. Sana lang noon ang dali-dali dalhin ito. Kasi pag nagkaroon ng isa nito dyan sa Pinas, talagang halos lahat ay maghihingi na sila. O diba, ito pa ang ganda-ganda. O, grabe o. Talagang bulaklak talaga siya. Puro bulaklak. Mas maganda pong tingnan talaga niya yung kulay red. Talagang as in, bilog na bilog talaga. Ang sarap hawakan talaga. Ang sarap nito pag masampuro bulaklak sa mga bahay mo. Ang mga tanim mo lang lagi. Ganyan.